Bayan nakarating na sa Lao PDR si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para dumalo sa 44th and 45th ASEAN Summit and related meetings. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang ilang regional at international issues na common concern sa mga miyembro ng ASEAN. At bibisitahin din ng punong ehekutibo ang Filipino community doon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Pagsulong sa ASEAN connectivity at kooperasyon sa bawat bansang kasapi nito. Yan ang inaasahang ibubunga ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 44th and 45th ASEAN Summit and related meetings sa Lao People's Democratic Republic. Mag-aalauna-30 ng hapon nang tumulak patungo sa Lao ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos para sa naturang aktibidad na tatagal hanggang sa Biyernes. Giit ng Pangulo, magbibigay daan ang summit para maisulong ng Pilipinas ang ilang regional at international issues na common concern sa mga miyembro ng ASEAN. Inaasahang itutulak ng punong ehekutibo ang interes ng bansa roon, lalo na't nakatakda siyang lumahok sa 16 na pagpupulong kasama ang iba't ibang lider ng ASEAN member states. I will also be participating in meetings with ASEAN's external partners. These engagements pave the way to advance cooperation in areas such as food and energy security, trade and investment, supply chain resilience, MSMEs, and addressing the impacts of climate change and more. We will also be discussing international issues that impact beyond the region, including the West Philippine Sea, the situation in Myanmar, conflict in Ukraine, and the Middle East as well, among other important regional and international issues. Nakatakda ring isulong ni Pangulong Marcos Jr. sa mga pagpupulong na kanyang dadaluhan ang pagbibigay ng bigat sa soberanya ng Pilipinas sa teritoryo nito alinsunod sa international law. As we continue to grapple with sharpening regional tensions, including the recent dangerous incidents in the West Philippine Sea, I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. This administration will continue to ensure that our constructive and deepening engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interest and the well-being of the Filipino people. Kabilang din sa schedule ng Pangulo ang pagbisita sa Filipino community sa Lao. Kaugnay niyan, tiniyak ng Pangulo na tutok ang pamahalaan sa lagay ng mga Pilipino na apektado sa gulo sa Lebanon at Israel. Tuluyan niya ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Pilipinas para matiyak na ligtas na maiuuwi ang mga ito sa bansa. Malugod din niyang ibinalita na walang Pinoy ang naipaulat na nasaktan sa kaguluhan doon. Katunayan, inaasahan daw na nasa 162 distressed OFWs ang marirepatriate ngayong buwan ng Oktubre na handa namang agapayan ng pamahalaan. Sa ating mga kababayan sa Lebanon at Israel, ang ating pamahalaan ay nakahanda sa pagtugon ng inyong pangangailangan. We hope that you will avail yourselves of our repatriation program while flights are available. In the meantime, heed the advisories of the Philippine Embassy with updates daily. Samantala, itinalaga ng punong ehekutibo na caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III habang nasa Lao ang Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.